Hello, hello mga kadarns! It's October na pala, so malapit na po ang ating Halloween. Yan ng October, time ng kakatakutan. So gusto ko din pong i-content ito at i-share sa inyo ang karanasan ko dito sa Japan. Dahil first time ako nakakita ng tinatawag nilang ubake or ghost. So sa atin may rami pong ganyan, di ba? Yung ang pagkakaiba lang po dito sa Japan ay ang mas nakakatakot ang mga ghost dito kaysa sa Pinas. At alam niyo po ba kung bakit? Isa na doon ay hindi sila Christian. Wala silang pinapaniwalaan ng Diyos natin. Kaya yung mga namamatay na mga kaluluwa, hindi na nila ipagdadasal sa ating Diyos na yung parang alam niyo ginagawa sa atin sa kanila kasi iba ang way nila. Kaya yung mga kaluluwa dito, yung mga napas na wala, kumbaga hindi na sila nakakakyat sa taas kasi nga wala talaga. So talagang maraming mga multo dito na talagang hindi matahimik, ganon. So, ito sa inyong kadarns, mga kadarns. So, para maiba naman ang topic. Ako kasi mga kadarns, duwagis talaga ako, lalo na sa mga ganyan mga katatakutan. Hilig din ako sa mga horror movie, pero duwag ako, ganon. And umpisa na natin ang aking kwento. Tungkol sa aking karanasan dito sa Japan na naka-encounter ako ng multo or called na ubaki sa Japanese. Kasi dito, kadarns, may mga dorm din sila dito. Nung time na yon, nakatira ako sa dorm nung hindi pa kami ng asawa ko. Doon ako tumira. So, sa dorm na yon, maraming kwarto. Yung kwarto nun ay 8. 8 ang kwarto niya. So, pero yung kwarto naman, pagpasok pa lang, umpisang kwarto na sa unahan, yun na yung kwarto ko na pinili. Ay, akala ko mas okay doon. Pero mas may mood pa pala doon. Pero hindi nga, tumatawa lang ako ngayon. Pero pag naaalala ko siya, nakakashaki talaga, mga kadorns. Ito yung may time na, yung sa kama nila, bed, gano'n. Kasi nga yung bed dati na hinihigaan ko, para siyang kahoy. Dahil nga nagtatrabaho ako ng gabi, ayun na nga, natulog ako. So, akala ko naman kalasingan lang yun. Pero hindi ba, kahit nalasing ka, wala ka namang ganong mararanasan sa naranasan ko. Ewan ko ba kung bakit nung patulog na ako, hindi pa naman talaga tulog na tulog, pero patulog pa lang yung ganon. Baba ng kama ko ay tumutunog-tunog. Alam, yung tunog niya, ibang tunog. Kumbaga alam yung ginaganon, yung gumising ka, yung pinopokpok yung higaan mo sa baba. Parang ginaganon, binubuntal sa taas na malapit sa ununan ko hanggang sa baba na gumising ka ganon. Wala naman tao, mag-isa lang ako doon. Sa dorm na yon, mga 3 lang yata kami nakatira. Ang daming bakanting kwarto. Ewan ko guys, kasi hindi lang naman isang beses to nangyari sa akin. Tuwing patulog ako, lagi akong ginigising. Parang sabi na, wag daw muna akong matulog, ganun. Anong gusto niya, makipagkwentuhan, ganun? Diba? So, sobrang takot ko talaga. Pero hindi ko na, kasi nga laging may ganun, hindi ko na siya masyadong pinapansin. Kasi, baka ko lang yun, baka sa kalasingan ko lang, ganun na yung gusto ko that time. So, ang pangalawa naman, dun pa rin sa kwarto na yun. Ito naman guys, yung talagang mismong nakita ko. Nakita ko in my eye. Kitang-kita ko siya. Ewan ko ba guys, kasi nakakita ako ng mga multo. Talagang lasing ako eh. Pero hindi naman super lasing na lasing kasi umiinom ako that time. Pero hindi ako talagang bangag sa kalasingan, hindi. Meron pa naman ako sa katinuan pag nakikita ko sila. Tulog na ako noon. Ang patulog ko ng paganon. Paganon ako matulog. Hindi kasi ako nakatulog ng paganyan paharap kasi binabangon ako. Lagi akong pakanon. So, pakanon ako nung patulog na ako mga kadorns. Sabi ko at parang mayroong nakatayo sa likod ko. Ako lang maisan, wala pa kasi ako anak. Nasa 20 years old pa lang ako noon. Sa likod ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. But parang may nakatitig sa akin na hindi ko ma-explain. So, ang ginawa ko ngayon, ganyan ako matulog. Kumaliwa ako. Gumanyan na ako matulog. So, nakapikit ang mata ko na, alam niyo yung pikit na gano'n, yung gano'n lang, yung may nakikita akong konting ganyan lang. Pikit lang ng konti, dumilat na ako ng konting-konti. Tapos, itinaas ko yung ulo kong gano'n. Yung ulo ko. Kaya i-demonstrate ko lang sa inyo mga kadors. Ganyan ako matulog, then, nung pagkaganyan ko matulog, ganyan ako matulog. So, nakaganon ako, dumikit ako gumon ako ng konti. Tapos, tumingin ako sa taas ko. Hindi pala, dito mismo sa harap ko talaga, tumingin ako ganyan ng madit na kasi medyo lasing na ako. Alam niyo ba kung nakita ko? Bata na nakatayo ang haba ng buhok. Haba-haba ng buhok. Pero nakatitig siya sa akin. Hindi ko lang maaliwalas yung mukha niya mga kadors. Nakasuot siya ng puti. Alam mo kasi dito sa Japan, kapag din kasi nawawala, nakasuot din kasi ng puti sila. Parang ganyan sila. Pero yung nila, yung damit nila, puti lang talaga siya. Na walang ka-style na yung style niya sa akin na wait lang, iyan ko lang sa inyo. Kunyari, mahaba yung buhok ng ganyan. Nakaganyan siya, nakaganon. Tingin ako pababa. Nakatayo kasi siya eh. Nakatingin sa akin pababa. Tinignan ko yun siya. So, nung tinignan ko siya mga kadors, hindi ko yung mukha niya, hindi ko siya ma-explain kung galit pa siya. Ba't siya nakatingin ng ganun sa akin.
Sabi ko, yung mga time na yung mga kadors, alam niyo kung anong ginawa ko? Dahil nga sa nginig na nginig niyo yung katawan ko sa takot, alam niyo, guys, hindi ko pinakitang natakot ako. Yung mga time na yun, hindi ko alam yung gagawin ko, sisigaw ba ako, or tatayo ako. Alam niyo yung feeling na caught in the act mo na nasa harap mo na yung multo nakatayo sa'yo. Yung feeling na ganun. Hindi mo ma-explain kung gano'n yung kaba ng dibdib mo dahil first time ako nakakita na nakatayo sa harap ko na bata. Yung edad nun nasa 10 to mga 13 years old, mga ganun siya pataas. Ang tingin ko sa kanya na mahaba ang buhok. Black yung buhok niya. So ayun na nga, sobrang takot ko. Hindi ko pa rin siya pinahalta kahit takot na takot na. Ang ginawa ko, ayan, kunyari, hindi ko siya nakita. Yun ang ginawa ko. Pinakita kong hindi ko siya nakita. Yung parang gano'n, pero inisnap ko siya yung parang gano'n, wala akong nakita. So ang ginawa ko, nung mga 1 minutes lang, mga 1 minutes, medyo naghintay ako na nakatayo pa din siya. Unti-unti akong sinabi ko, nagsalita ako sabi ko, iihi na ako, sabi ko gano'n, iihi na ako, toilet nga ako, yung parang gano'n, parang wala ako kasing nakita gano'n, parang kinausap ko yung sarili ko. Dahil nga malit lang yung kwarto na yun, mga 10 hakbang mo lang nasa pintuan ka na. So yun ang ginawa ko, kunyari, naihihi ako, pupunta ako ng toilet, so ganun ang ginawa ko na hindi ko siya nakita, dahan-dahan lang akong lumakad nun. Tapos pagkapunta ko agad sa pintuan, so grabe talaga yung takbo ko, tapos buti na lang sa katabi, nakatira yung isa kong kaibigan. May kaibigan ako nakatira doon. Tinoktok ko siya. Talagang ginising ko siya kasi ang oras na yung mga 1 a.m. na yata yung tayo. Tapos ang trabaho 1 a.m. kasi hindi siya bar. Hanggang 1 a.m. lang siya. So ginising ko talaga yung friend ko na yun. Sabi ko sa kanya, hindi nagising. Sabi, bakit ang nangyari sa'yo? Kasi nakita talaga ako, nanginginig ako sa takot. First time nila ako nakita ng ganun. Sabi ko, parang awa mo na. Sabi ko, patulugin mo ako sa kwarto mo. Hindi ko kayo matulog sa kwarto ko. Sabi niya, bakit na ba nangyari yun? In-story ako ngayon yung nangyari sa akin. So, nagulat din siya, natakot din siya. Sabi ko sa kanya, please lang, sabi ko, patulugin mo muna ako kasi hindi ako makakatulog dito. Tignan mo muna ako, habang natutulog ako, patulugin mo ako. Pag natulog ka na, tabi tayo, matulog tayo. Yung parang ganun ginawa ko. So, hindi ko siya pinatulog. Gusto ko, dahil antok na rin akong time yun, pero talaga yung utak ko talaga grabing kabang-kaba. So, yung experience ko, guys, talagang mas nakakatakot dito. Ewan ko lang kasi sa Pinas, nakakita na rin ako dyan sa Pinas. Sa amin din, nakakita na rin ako. Kaya lang, ito talaga yung worst na nakita ko dito sa Japan. So, alam nyo kung bakit siya may multo dito doon sa dorm na tinirahan ko. Kasi nga pala, nung ni-research ko yung mga time, marami din akong narinig. Hindi lang pala ako nakakita nun. Ang dami din po pala nakakita nung bata na yun. Meron yung kaibigan ko na nagpunta siya doon, hinahanap daw ako. So nung hinahanap ako, wala namang tao doon. Ang nakasalubong niya, kasi nga walang pintuan sa Japan eh. Pumasok lang siya, sinahanap niya ako. Andiyan ba si Yuki? Sabi niya gano'n. Yuki kasi pangalan ko dito. So, ang nakita niya, nakatalikod na bata, na ang haba rin. Yung nakita ko, yung din nakita nila, nakatalikod siya. Tapos ang sabi niya, andiyan ba si Yuki? Hinahanap nga ako. Hindi daw nagsasalita yung batang yun. Hindi daw nagsasalita. So, ba't kaya hindi nagsasalita? Kinabahan na daw siya. Bakit hindi nagsasalita? Ba't nakatalikod? Ba't hindi malakas? Kasi siyempre mga Hapon, haharap agad yan. Mag-ligit yan. Wala, nakatalikod lang daw, hindi humaharap. Buti na lang kamo, hindi humarap yung kasi nakakatakot yung kapag biglang humarap sa'yo, diba? So, yun na nga ka doon. Hindi lang ako nakakita doon. Marami pala nakakita doon sa bata na yun. So, nung napag-alaman ko, yung palang bahay na yun, dorm na yun, ay nasunog dati. Nasunog pala yung bahay na yun. Then, mag-ina ang nawala. Mag-ina ay nasunog na matay. So, ganun. Parang talagang yung bata na yun siguro, yung nanay niya siguro hindi nakita nagparamdam. Tingin ko yung bata lang nagpaparamdam. Kumbaga, hindi siguro maano yung nangyari sa kanila. Nakakaawa lang mga kadors, diba? Kasi nga hindi sila nadasalan. So, ayun na nga kadors, mga kadors. Kaya ko sinasabing mas nakakatakot ang multo dito sa Japan ay dahil wala silang bas-bas na papuntang the way sa langit. So, diba? Yun lang mga kadors. Marami pa ako mga karanasan pero doon lang po muna tayo dahil baka hindi na ako makatulog nito. So, thanks for watching!